Umpisahan natin dito mga kababayan. Naalala niyo pa, natatandaan niyo po pa po ba? No? Noong si Rodante Marcoleta ay pinangakuan ang mamamayang Pilipino ng 2,000 pababa na kuryente ay libre na. Ginamit yan ni Marcoleta nung panahon ho ng eleksyon, ha? Kung maalala nyo mga boss chief amo sir. Hanggang ngayon ho, wala pa din tayong naririnig patungkol dyan kay Rodante Marcoleta mga bossing. No? Ilang buwan na, ha? Ginamit niya yan siguro mga bandang Mayo, May, June, umpisa natin ng June. 'Di ba? Kasi Mayo. June, July, August, September, October, November, December, January, February. Naho, 9 na buwan. Mga kababayan, 9 na buwan na umaasa tayo na hanggang ngayon hindi pa rin po binabanggit o wala pa din pong nagiging hakbang si Rodante Marcoleta para umpisahan po yan mga kababayan. Siguro nainip na si Sandro Marcos, nainip na ang ating Pangulo. Yung utang mga vlog natin, mga bossing, 50 kilowatt hour po. Libre na. Yung unang na ipabalita po, 4 piece, mga bossing, di ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon po, ngayong araw naman, mga kababayan, 5 oras makalipas, eto na yung kay Sandro Marcos. Sabi dito, Radyo Pilipinas, inihain ni House Majority Leader, Sandro Marcos, ang House Bill number 2700 o Free Electricity sa for Low Consumption Household Act. Sa pamamagitan nito ay mapapatupad ng direct government subsidy upang malibre ang bayad na kuryente ng mga pamilya hindi hihigit sa 135 kilowatt hour, ang konsumo o hindi lalampas sa 2,000 buwanang bill. Ayan, nainip na sa'yo, Marcoleta. Inunahan ka pa. Anak ng tokwa na yan. Ayan na ho, mga bossing, chief amo, sir. Kasi naman talaga, iba yung talagang mga tao na talagang gustong tumulong at talagang gusto na maiangat at maiahon yung mga kababayan natin versus doon sa mga magsasalita po at gagamitin lang para sa eleksyon yung mga ganitong pahayag. Di ba, Janelle Van der Herst? Yung kay Marcoleta, halata naman mga boss chief amo sir na gusto lang manalo at kahit na alam niyang hindi niya kaya o hindi niya naman gagawin, ay sasabihin. Di ba? Mga DDS, anak ng putik kayo, Abang kayo ng abang kay Marcoleta, umaasa kayo kay Marcoleta, banat kayo ng banat, tira kayo ng tira. Dito kaila Pangulong Bongbong Marcos, kaila Sandro Marcos. Pero eto pala, yung inaabangan at hinihintay nyo, sila pala ang gagawa. Sila pala ang kikilos. Di ba? Malaki ang pagkakalayo ng mga tao na gusto lang manalo at pagkatapos manalo, yung mga pangako nila hindi nagagawin versus doon sa mga gusto talagang umangat at maiayos at maiahon ang mamamayang Pilipino. Di ba? El Sigama? At sino pa nandiyan? Si Viola G? Malayo ho. Halatang halata. Sabi ni Janelle Van der Herst, nationwide ba yung free electricity or specific area lang? Baka nationwide to. Kasi ayan sa Congress, di ba? Electricity is basic necessary of modern life. This bill seeks to institutionalize a direct government subsidy for low consumption household, granting them free electricity within a reasonable monthly threshold and eventually phasing out of current system of cross subsidization. Paano na yan? Sabi ni Sir Chris Angel, shout out sa buong Saresa Force family. Paano yan, Marcoleta? Tapos ang idadahilan sa atin ni Rodante Marcoleta, busy pa daw siya. Totoo yan, sabi ni Sir Chris Angel, malaking insulto yan kay Marcoleta. Kasi ngayon napaghahalataan na ang trip lang talaga ni Rodante Marcoleta kung bakit tumakbo sa pagkasenador ay para po ipagtanggol ang mga Duterte, para po ipagtanggol ang mga China
o ang gobyerno ng China? Di ba? Tingnan nyo, ano po yung mga inuuna? Bago mag-eleksyon, pangako niya yan. 2,000 pababa na kuryente libre na para sa mamamayang Pilipino. Meron ba nangyari? Naglatag nung 10 mga uunahin daw po ng mga senador o ng mga congressman pagkaupo nila. Kay Rodante Marcoleta, nandiyan naman po yung kuryente. Pero hindi na kung ano yung ipinangako niya sa mamamayang Pilipino noong una. Nakagaya nung 2,000 pababa, libre na. Kay Rodante Marcoleta, kumbaga gusto niya na lang ibawas yung value added tax. Nawala na doon sa forma. Nanalo na eh. 'Di ba? Ngayon, ano dinadahilan niya? Pagkatapos po ng lahat ng ito, gagawin po natin yan. Paano kasi ang mga inuuna, gobyerno ng China ang kampihan. Tapos magagalit, magtatampo. Parang bata na balat sibuyas na, tinatawag po nila kaming senador. Nasasaktan pagkatatawagin na senador. Nasasaktan pag nasasabihan na bayaran ng China o binayaran ng China. Paano nyo idedepensa yung sarili ninyo sa mamamayang Pilipino na tumatawag sa inyo ng senador at nabayaran daw kayo ng China? Kung ang nakikita na mga kilos at galaw at inuuna ninyo ay pagtatanggol sa China. Eto, wawa, Pilipinas. Bakit to? Imbis na kampihan ang Pilipinas, yung sa atin na mismo, na KIG, may mga tao na, may mga Pilipino na, merong mayor, may vice mayor, merong mga barangay officials, biruin mo, gustong isuko, gustong i-give up, tapos ngayon kung ano-ano pang dahilan ang sasabihin, kasi daw hindi niya naman sinabi yun. Kahit siguro ako ang kadebate ni Rodante Marcoleta, mahihirapan siya sa akin na ipaligoy-ligoy kung ano man yung gusto niyang interpretasyon doon sa kanyang sinabi. Siguro kahit batang maliit No, mahihirapan si Rodante Marcoleta kahit na ano pa yung kanyang mga pagbabago ng posisyon, gustong baguhin yung sinasabi niya na kesyo daw iba naman ang tinutukoy niya. Wala siyang sinasabi na i-give up yung KIG. Sabi ni Music Story, Mark, dapat ikalat natin sa taong bayan. Fake ratings ni Sara Lustay. Lahat vlogger ni PBBM. Sige, gawin na natin hanggang... wala na akong pumapansin dyan, sir. Ano po, mga ma'am, sir, wala na. Hindi na ako pinapansin yun. Yung plus 28, si Sara Duterte, vice-presidente, sa mga sa mga survey. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos, pababa daw ang survey. Wala na akong naniniwala doon, mga kababayan. Baliktad naman po. Hinahayaan na lang. Sige, bahala kayo sa buhay ninyo. Pinagtatawanan na lang ho. Di ba, Tina B at Aurelia Adana? DDS lang ang naniniwala sa survey. Correct. Pag pinagbigyan pa natin ng madaming pansin yan, nako, baka maging totoo lang. Baka maniwala lang lalo yung iba. Okay? Rodante Marcoleta, sampal sa mukha mo to. No? Yung mga paasa mo, ayan, iba na ang gumawa. Si Congressman Sandro Marcos na. Iba talaga. No? Iba ka talaga, boy. Pagkatapos mong paasahin yung mamamayang Pilipino, wala na.